Yo, isang magandang araw po sa atin lahat dyan. Pag-usapan po natin ngayon itong balita po na to at mainit na init nga po itong usapin na ito dahil ang dating presidente ng ating bansa na si Rodrigo Duterte ay sabi nga po ay sinabing handa siyang humarap sa Quadcom. So harap siya sa investigasyon, harapin niya yung mga akusasyon, mga katanungan sa kanya. Sabi dito sa caption, inihayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na handa siyang humarap sa House Quad Committee hearing hinggil sa umano'y pagkakasangkot sa sinasabing extrajudicial killings sa war on drugs ng kanyang administrasyon noon. Ngayon po, dahil nalalapit po ang eleksyon, sabi nga ay marami po nagpasa ng kanilang file na ng kanilang certificate of candidacy. At ngayon po, na pupunta po ang lahat ng mga politiko diyan ngayon. Maski nga vlogger guys ay nagpa-file na rin ng COC, saka iba pang mga artista, di ba? Pero ito po kay Duterte at mainit po ang labanan ha. Dahil ito pong si Duterte ay maraming kinakaharap ngayon na akusasyon. Tama po dyan yung EJK na isa sa mabigat po niyang kinakaharap ngayon. Pero pinapakita nga po sa balita na to ay haharapin niya. Tignan po natin ang mga nakalipas na mga pangyayari sa kanyang administrasyon na tinatahak din po ngayon ni Duterte sa kasalukuyan. At kung ano ba yung patutunguhan ng lahat na to, tignan natin lahat ng bagay na pwede natin pag-usapan dyan. Pero bago ang lahat, kung di ka pala subscribe, hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin na parating. So yun na nga, let's go! So yun na nga mga tol, ating pong tignan ngayon kung ano ang sinasabi po ng balita na ito sa UNTV na may title na Former President Duterte sinabing handa siyang humarap sa Quadcom Committee. So marami ayaw humarap diyan, no? Ang alam ko ayaw na ni Harry Roque, nawala na si Harry Roque guys. Kamusta na ba? Disclaimer lang ha, yun ang pagkaalam ko dahil nagtatago siya. Ayaw niyang harapin ang mga katanungan. Ngayon din po nangyari kay Kibuloy before, diba? Ayaw din niyang harapin ang mga akusasyon. Naging abogado ang nalabas pero ayun ay natimbog po, nahuli. So ngayon, ito po ay somewhat positibo kung titignan para sa mga nakakarami kasi hindi magtatago si Duterte na gaya po ng mga nabanggit po natin kanina. Hopefully ay tunay nga po ito at panoorin po natin kung ano po sinasabi ng balita. Pangulong Rodrigo Duterte na handa umano ito na humarap sa House Quad Committee hearing hinggil sa pagkakasangkot nito sa sinasabing extrajudicial killing sa war on drugs ng kanyang administrasyon noon. Giit ni Duterte, wala anyang problema kung iimbitahan siya ng mga mambabata sa pagdinig nito. Itinanggi rin ni Duterte na may operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO sa Davao, sakaling tanungin din siya ng Kamara sa Quadcom hearing. If it's their pleasure, why not? Yes. Anong gusto niyang malaman sa akin? If they will invite me, I just hope that they would ask educated questions. Wala ko. Wala tayong pugo. Kaya nga namamatay ang mga tao dito dahil yan sa illegal drugs. Pogo, that is, we are too far away from that. Hindi mo ka alam maglaro ng Pogo? Alam mo maglaro ng Pogo? Okay guys, yun po. Alam daw ba ninyo maglaro ng Pogo? Okay, si Tatay Diggs guys ay palabiro pa rin. So, ano ba yun? Yung ba yung Pogs sa sinasabi niya? O Pogo na mismong Pogo talaga? Hindi ko alam, ang gulo sakit sa ulo. Pero ang point dito, hindi pa man siya maharap sa komite. Wala pa po dun sa harapang tanungan. Ay meron na po sa ibang mga sinasagot. So mukhang handa naman siyang sumagot talaga. Pero ang tanong ay matutuwa ba ang lahat sa magiging sagot niya? So wala tayong bibigay na opinion dyan guys sa ngayon. Ang mahalaga
ay makita po yung katotohanan doon, lalo na pag humarap po siya. Kaya lang, 'di ba, question lang natin ngayon ay magiging seryoso ba ang sagutan doon. 'Di ba kasi nga ngayon nga po pala kasalukuyan ay si Alice Guo ay hindi sumasagot ng matino, no? Para sa akin at para sa nakararamin nakakapanood yan, nakakita at mga senador, hindi nagiging maganda yung pagsagot at talagang humahaba. Pero kahit na ganun pa man ay may mga pruweba, may mga papeles silang mga basihan sa kanilang mga akusasyon, sa kanilang mga kinu-question dun sa tao. So ba't ko ba nabanggit yon? Ito pong kay Duterte, tignan po natin kung ano pong mangyayari ngayon dyan. Kung magiging seryoso ba siya o magiging joker ulit siya. Okay, kasi yung nakaraan nung siya po ay nasa kanyang administrasyon, sabi po dito sa balita ay ayon kay Duterte, ang Pogo operations ay malinis. Ang Pogo malinis yan. So play natin, tingnan po ninyo. Laro yan para lang sa kabila. But it employs something like 20,000 dito sa Maynila. Dito lang yan Pogo. Walang pera dyan. Ayan po yan po, 4 years ago, yan po yung komento niya. Alam po ni Tatay Diggs yung Pogo. So maaari nagbibiro lang siya dito na niya alam yan o ano man. Play pa natin. Sa Pagcor yan, they talk with Pagcor. The ambassador of China deals with dealing kasi illegal yan sa... Why? Because it gives us 2 billion month. 2 billion. Kaya sabi ko, para muna. Wala ako malagyan sa 200 na Pilipino at ang karami kong kailangan. That is only the Pogo. But Pagcor is like 17 billion a year. So ayan, so ang pinakapaksa po dun sa sinabi niya ay yung Pogo ay malinis, which is hindi ko alam kung same pa rin ba yung statement po ni President Duterte dito, no? Sa mas bago niya ngayong October 7, 2024. So ayan nga, no? So ang mga sagot niya dito ay magkakatugma po ba? Tignan po ninyo, try po natin lagay sa reference natin dito sa comment section o description ng video po na ito para mapanood ninyo yung mga mismong interview at kayo po mismo magsiyasat. Wala po tayo dapat panigan, neutral lang tayo. Wala po tayong maging larawan na tayo ay supporter ng ganito, supporter ni BBM, ni Duterte. Tignan lang po natin kung ano yung tama. Pag tama, suportahan. Pag mali, tutulan. Para sa akin po, pagdating sa China, hindi po tayo dapat maging pro-China. Sa po yung komunistang bansa na walang gagawing maganda kapag sila po ang namahala sa ating bansa. At ayoko po maging komunista tayo. Kayo na lang kung gusto ninyo, guys, diba? Ngayon, wala akong problema kay Duterte, maliban na lang kung maging talagang pabor siya sa mga ginagawa ng China. So ito po, usaping Pogo pa lang po ito. May mga ilang video pa tayong panonoorin dito dahil dati po ay nagsalita nga po siya, 'di ba? Sa kanyang press con ba to or mga interview, mga pahayag bago po siya maging presidente noon ay sinabi niya, isa sa sinabi po niya na malaki naging matunog hatak sa kanyang kampanya ay yung sinabi niya, para sa akin disclaimer lang, ito po isang malaking bagay na maaring nagbigay ng malaking impact sa pagkapanalo niya, no? Kasi sabi niya, no, nagiging matunog na po noon yung usapin ng patungkol sa WPS Scarborough Shoal. Yung sinasabi niyang sasakay siya ng jet ski, guys, diba? Okay yan, play na natin jet ski Nila, pero ayaw nilang mag-submit sa jurisdiction. But anyway, mag-submit sila. Kaya na lang mga nood ng buo lagay na natin dun sa mga pinakamainit na part. Manalo tayo, ayaw ng China, I will not go to war. Sabi ng dalawang distinguished speaker, pupunta ako sa China. Ngayon, pag ayaw nila, then I will ask the Navy to bring me to the nearest boundary dyan sa Spratly, Scarborough. Bababa ako, sasakay ako ng jet ski, dala-dala ko yung flag ng Pilipino
at pupunta ako doon sa airport nila, tapos itanim ko. Then I would say, this is ours, and do what you want with me. Bahala na kayo. I would stake that land, and if they want to, matagal ko ng ambisyon niya na maging hero rin ako. Okay guys, so yun na lang, gano'n lang kaiksi po yan. At ano nga pala yan, no? Hindi yan basta interview, press con. Yan po ay debate nung halalan, presidential. Siya po ay tumakbo. So isa po yan, naniniwala ako na matunog at naging malaking epekto sa kanyang pagkapanalo. Na ilalaban niya ang Pilipinas, handa siya mag-jet ski. Lalagay niya yung watawat ng Pilipinas doon. So yun. Okay. And ngayon, makalipas po ang ilang mga pagkakadaan po ng mga araw, panahon. Ito po ay 3 years ago, itong video po na ito. So, 3 years din to. So, may mga lapses na yata dito sa ano. So, kayo na lang bahala mag-examine, mag-analyze kung gaano katagal to lahat. So, ito 2021. In-upload May 11, 2021. So, parehang date. At kung naniniwala kayo sa kabila, pati na siguro si... Ito dito sa video po na ito, sinagot po niya na yung sinabi po niya nung kampanya, yun po ay biro lang. Carpio So, pati. real quick, sa debate sinabi niya yun, and pagdating ng ilang panahon ay ito na po. Presidente na po siya dito. Hindi po ako nagkakamali. Yung una ay nasa debate pa lang siya ng mga presidential candidates. Dito, siya po yung presidente natin. Ito na po ang sinasabi niya ngayon. I would say that you are really stupid. But political analysts to taunt him. But Duterte said that campaign promise was merely a joke that only stupid people will take seriously. Panahon sa kampanya yan. At saka yung biro na yun, yung we call it bravado. Yung bravado ko, pure campaign joke. At kung naniniwala kayo sa kabila, pati na siguro si Carpio, pati si... I would say that you are really stupid. But political... Okay guys, so gandun lang tayo. Biro lang daw yun, ay stupido daw kayo kung naniwala kayo sa ganung bagay. Mangmang, hangal, yan po ang pinapalabas po dito, no? At sabi po niya, nung kampanya po, yung kampanya po yun, kung maniniwala kayo, stupid daw, ganun. Sorry for the word, hindi na maganda yung word na yun, no? So it is a pure joke, and only stupid people lang daw maniniwala sa ganun. Kayo na po ang bahala humusga sa kanyang sinabi, pero para sa akin, yun po ay negative, no? Panahon daw ng kampanya yun, si Tatay Diggs po ay natatawa. Bakit nga nagsisipagpaniwala kayo sa kanya? Biro lang daw yun. Okay. So ayan. And siguro yung iba ilagay na lang natin dyan sa comment section at sa description ng video. Kayo na po ang bahalang bumasa, manood ng mga informasyon dyan. And comment down below kung anong masasabi mo. Para sa akin guys, lagi po tayong wag papanig kagad sa kung kanino man. Tingnan po natin. Kapag tama, suportahan. Pagka mali ay tutulan. Comment down below anong masasabi mo sa mga pahayag ni Duterte, sa mga gagawin, mga mangyayari ngayon na ngayong papalapit ang eleksyon. Ay isa po ang Duterte clan sa matutunog at mainit na papasok sa inyong mga balota na pagpipilian. Okay. So, pag-usapan natin sa comment section, and please don't forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka sa mga videos natin parating. So, yun na nga. Kita na lang tayo dyan sa comment section at sa susunod na video. See ya ulit.